Meron tayong topic ngayon guys, ang pag-usapan natin ay ano ang 666 Bible Scripture. So, meron mga katanungan dito, dalawang katanungan guys. Ito ba ay mandatory? Lahat ba ng tao ay sakop nito? Ito po ang mga katanungan bago tayo mag-umpisa sa vlog natin tungkol po sa topic natin na 666. Ito nga ba talaga ang 666 ay biblical scripture? Mababasa ba talaga? So guys, ito po ang ating topic ngayon. So, mapapaisip ka na ngayon guys kung ang 666 ba? Kasi karamihan talaga, yung maririnig natin sa mga preacher, sa mga matatandang tao, na mayroon talagang 666. So, ang tanong dito, ito ba talagang 666 ay mababasa na sa Biblia po ba? So, mga kapatid, kaibigan, atin pong tingnan kung ito ba ay, tatalakayin natin, kung ito ba talaga ang 666 ay totoo bang mababasa sa Biblia? Talaga bang ito ay mayroon? Okay, tingnan, basahin po nga natin mga kapatid ha. Okay, ito. Revelation chapter 13 verse 18. Ito po ang nakasabi dito guys sa aklat ng Revelation, Book of Revelation. This call for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. His number is 666. So malinaw guys na ang 666 ay talagang biblical prophecy. Ang 666 po ay nakasulat po sa Biblia na ito po ay mangyayari sa hinaharap ng ating mga panahon. Ito po ay totoo na ito po ay talagang mangyayari sa hinaharap. Kasi ito po ay prophecy po ni Apostol John the Beloved. Si John the Beloved po ang nag-prophecy nito nung siya po ay nasa Island of Patmos. Yung Island of Patmos nasa yung bandang Greece na bansa nung sa kasagsagan ng kanilang ministry. So, malinaw guys na totoo pala ang 666 na nakasulat sa Bible. So, dito po sa mga katanungan natin kanina, balikan po natin yung tanong kanina guys. Ito po, dito po sa ating ginawang presentation, ito po. Number 1 tanong po guys, ito. Ito po ba ay mandatory? Ang 666 po ba ay isang mandatory po kapag ito ay naganap na sa hinaharap ng ating panahon? So guys, mapapaisip ka kaya guys, mapapaisip kayo kapatid, kung ito po ba ay mandatory, may pag-isipan natin. Halimbawa, kung ito po ay ipinipilit po sa tao, so alam natin kung anong mangyayari sa buhay ng tao kapag ito'y nangyayari itong 666. Ito po yung naging marahas na talaga. Kasi siyempre pag pinipilit ka, sa pilitan yun. Pag mandatory, talagang marahas yan. Oo. Okay guys, mga kapatid, tingnan natin, basahin natin kung ito ba ay mandatory. Basahin po natin. Okay. Kung ang 666 po ba ay ito ay mandatory, okay, basahin po natin. Para sa akin guys, totoo, mandatory po. At ito Revelation chapter 13 verse 16. He also forged everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark, which is on his right hand or on his forehead. So, matanda ka man o bata, mayaman ka man o mahirap, talagang sa pilitan itong 666, sa pilitan itong imarka po. Imarka. Okay. Saan po ba ito imarka guys? Saan? Mga kapatid, saan po ito? Dito po sa forehead. Dito sa noo, Ang pangalawa guys, mga kapatid, dito po sa right hand. Ito right hand, dito. Oh, markang 666. Oh, here. Kung ito ay talagang literal na 666, basta dito nakasabi sa forehead, sa noo at saka sa kanan ng ating
kamay. Sa pilitan po, ito, force. Kasi Revelation to, lahat yung binasa kanina, Revelation dito, chapter 13. Lahat yung binasa talata natin ay Revelation chapter 13. He also forced everyone, small and great, maliit man o malaki, mayaman at mahirap, free or slave, lahat, pinipilit. Pero ito guys, ito bang talagang 666 ay mangyayari ba sa lahat ng bansa? No. Hindi po. Depende po sa bansa, depende po sa pamahalaan, kung sila po ay tatanggap o hindi. So guys, ito po ang mangyayari guys, talagang sa pilitan po ito sa lahat. Balik tayo sa tanong guys, kanina. Ito. Balikan natin ang tanong guys ha, balikan po natin. So, ito ba ay mandatory? Yes, mandatory po. Mandatory po. Sa pilitan po ito. Lahat ba ng tao ay sakop nito guys? So, para sa akin, hindi. Basahin po natin kung ito ba ay lahat po bang tao. Lahat po bang tao ay sakop nito? Okay. Sa Revelation, hindi ko nalagay ng chapter. Chapter 13, verse 8. Ito ba guys, mababasa ito. Okay. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the books of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Puros to chapter 13 guys. Chapter 13 yung binasa natin lahat sa Revelation. So all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written. So ibig sabihin, lahat po na nakatira dito sa lupa, lahat po ng tao, lahat po ng tribo, lahat po ng bansa, ay candidate po para sa mark of the beast na 666. Maliban na lang po kung kayo po ay nakasulat po ang pangalan nyo, nakasulat po ang pangalan natin sa Book of Life. So, lahat po ba ng tao ay kasali dito? Hindi po lahat. Oo. Yun lang po, yun lang pong pangalan na nakasulat po sa Book of Life. Pero yung pangalan mo na hindi nakasulat o sa Book of Life, kayo po ay kandidato. Sila po ay kandidato para sa Mark for 666 or Mark of the Beast na number po ay 666. So, yun po ang katotohanan mga kapatid at kaibigan. Ang tanong po dito, ang tanong po, paano po natin malalaman na, lahat ba itong tao ay sakop nito? Hindi po. Paano po natin malalaman na ang mga pangalan natin ay nakasulat po sa Book of Life? Iyon po na ating alamin ngayon. So kung may katanungan po kayo, pwede kayong mag-comment, pwede kayong sumulat sa akin. Nandyan po sa description po natin, nandyan po yung FB account ko. Or mag-comment po kayo kung paano po natin malalaman na ang pangalan po natin ay nakasulat. Pero para sa akin, simple lang po yun. Simple lang po. Paano natin malalaman na ang pangalan natin ay nakasulat? Ganito po. Ingon ang Biblia, sabi po ng Biblia sa Cebuano, ingon po ang Biblia, you cannot enter the kingdom of God unless you must be born of the Spirit and water. Yun po ang sabi sa John, chapter John, verse 3, chapter 3. Okay. Paano yan? Ang sabi dito, brother, ang sabi dito, kung nakasulat yung pangalan mo sa Book of Life, yun ang maliligtas. Ano po ang palatandaan? Okay, si Kristo po namatay at inilibing at nabuhay muli. Ang sino mang magsisisi at magpabautismo sa tubig ay mapapatawad po sa kanilang mga kasalanan. Kasi ang water
Ang tubig po ay bautismo sa tubig. Ang Espiritu ay life o life. Kaya ang kamatayan ng Panginoong Kristo at ang kanyang pagkabuhay muli ay siyang nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo po ay nagsisisi at nagpabautismo sa tubig. Kaya yun po ang paraan na malalaman natin na tayo po ay nakasulat po. Nakasulat po ang ating pangalan doon sa Book of Life. Bakit? Kasi po ang kamatayan ng Panginoong Kristo at ang kanyang pagkabuhay muli, mga kapatid, yun po ang programa ng Diyos. Na kung bakit siya ipinadala dito sa mundong ito at ipako sa cross at mamatay at ilibing at mabuhay muli, dahil yun ang programa ng Diyos na pagtumos, yung redemption po, redemption ang tawag, redemption. Bakit po? Kasi dati po ang kalikasan ng tao ay kumuha ng hayop, pagkatay ng hayop, patayan ng hayop. Oh. Yun po ang yun po ang tinatawag na redemption. The forgiveness of sins. So si Kristo, si Jesus Christ po ang redemption through His death and His resurrection. So marami pong salamat mga kapatid at kaibigan. Kung nakulangan po kayo sa aking explanation, sumulat po kayo at magtanong. Marami pong salamat sa inyong manonood. Thank you very much.